Talagang panahong nakaraan, wala talaga. Kaya kahit gusto mo, hindi ka makapagpadasal. Ba't naiyak ka na eh? Wala. Ba't naiisip mo yung hirap nun? Taghirap. Ayos lang yan ay. Hayaan mo. At yung mga gusto mong gawin na di mo nagagawa dati, magsabi ka lang sa amin, gagawin natin. Huwag ka lang mahihiya. Basta yun lang ang kailangan namin, huwag ka lang mahihiya magsabi. Wala. Lagi na lang. Balita ko, masipag ka na daw uminom ng gamot. Oo naman, nainom ako ng gamot. Lagi ka na nainom ng gamot. Ang ganda po. Sabi ko, oo, dahil 40 years na. 40 years na, dala-dala ko ang alaga sa kanila. Okay guys, alas 12 ng tanghali at nandito tayo ngayon papunta kala Nanay Minerva. Inabot kami ng ulan, grabe naman yan oh. Pinaputik na naman ng ulan yung kalsada ni Nanay Minerva dito. Pero pabor na pabor yan, sigurado kung nakikita mo lang na nakangiti ang mga halaman, nakangiti yan. Kasi syempre pabor sa kanila yung ulan eh. Sa tao lang hindi. Oy, oo nga pala yung mga kababayan natin sa part ng Manila, yung mga binabaha. Grabe, mag-iingat po kayo. Kasi alam nyo naman, pumapasok pa lang yung tag-ulan. Hindi naman sa ano, pero alam naman natin na sa Pilipinas marami pang darating na tag-ulan bago matapos ang taon. Pero pag-pray na lang natin na sana, huwag naman sana. Kasi alam naman natin yung nangyayari sa baha ngayon. Palala talaga ng palala. Kaya ingat po kayo lagi. Malaman natin pati kung umiinom ba si Kuya Melencio nung gamot niya or hindi. Kasi kung hindi, useless ang pagpapacheck up natin. Useless ang pagbili natin sa kanya ng gamot. Useless ang pagtulong natin para siya gumaling. Lahat useless kung hindi siya inom ng gamot. Pwedeng ano yun eh, pwedeng idurugin ni nanay tapos ihalo sa kakainin ni Melencio kasi matakaw siya kumain. So pwede niya sanang durugin yun tapos ilagay doon, diba? Ay! Pasok! Bo! Tulog si Kuya Imo. Si Marcos. Matulog ka na Kuya Imo. Nanggaling na ako doon sa hardware Kuya Imo. Kamusta kayo? Nabagyo? Ale! Grabe ang putik sa papasok dito, Nay. No? Ay, siya yung ibababa materyales sa karsada na lang. Eh kasi malambot ang lupa. Oo nga po, pero may problema tayo Kuya Imo eh. Bakit? Paano pala doon mag-building wala pala sila kuryente? Kuryente doon? Pinakikitap lang daw sila. Oo. Oh, ay, Kaya ba yun? Oo, parang din yun. Eh ang wire daw nilang gamit ay sa telephone. Pwede yun, ano? pwede yun. Kaya yun? O, sige, ikaw naman ang nakakaalam yun eh. Kasi ikaw ang tatrabaho niyan. Ay, Okay. Do sige. Yun, bukas yun i-deliver ko ya. Sige nanay. Okay lang. Sa'yo daw sila tatawag. Binigay ko yung number mo dun. Kung nandyan na sila, kung pupunta na dito yung nakatapos materialis. ko lang magprito, oh. Ay, sige, kain na kayo. Ay, nakakain na kami. Naubusan si Moloy. Dumating kasi si Kaloy. Yan, bigay sa'yo ni Kaloy. Aba! May dala si... Grabe naman yan. Rambutan tsaka Alis na eh. Nasaan na siya? Nagalis Nakalis na? na nga. Grabe. May pa Pinakain ko saging nga at eh. rambutan si ano. Oh, yan. Matitikman mo yung rambutan berde, pero matamis. Yan, meron. Saan yung napuno galing na Sa kanila. Doon. Nasa kanila mismo. Kanila tinitirhan. Yung saging, eh galing naman doon sa anak kong na doon. Yung may depresya naman ng mata, binigay sa amin. Pinagatian namin. Tayong tatlo pala. Ba, ba't binigyan natin niya? Ingatan niyo pa ako. Sa inyo na. Hindi, kapon lang yung tinibay. Meron kayo? Meron. Hati-hati nga tayong tatlo eh. Kala ko kayo yung mawalan. Ang lalaki na naman yan. Kaya nga na eh. Anong saging yan? Tordan ulit. Turdan yan? Lalaki ano? Oo.
Malaki pa nga sa... Manas. Malaki pa nga sa braso ko eh. Yung saging nyo, manas. Kaya lagi ko tinitingnan yung Facebook mo eh. Nino, nanay. Ni Rans. Bakit? Ba't lagi mo chinecheck Facebook ni Rans? Ay, nami-miss. Lagi ko nakikita nakakabayo kanyang bag din eh. Pagbubuklat ko eh, nakikita ko. Sabi ko, si Rans. Nung pag-uwi ninyo dito, nanay, simula noon, kamusta si Kuya Melencio, umiinom ng gamot? Oo, umiinom siya ng gamot. Binigyan ko pa ngayon ng pera doon. Yung pagdating namin sa jeep pa lang. Kasi, Ayun pala si Kuya Melencio eh. sabi ko nga sa iyo eh. Ala, hindi naman kami, kala ko sa akin mo binibigay. Ano yan? Pansindi. Pansindi ng ng pagluluto. Si Kuya Mel, ayos na si Kuya Mel, inom na ng gamot. No, nainom na. Nahingi na. Maganda. Maganda po kapag ka ganun. Eh, Gada ka pagkatapos kumain o ano? ha? Gada pagkatapos po niya kumain. Oo, kada magat hapon, Inom ng gamot. nainom siya ng gamot. Kuya Mel, halika Kuya Mel, kamustahin kita? Halika daw, at ikaw ang kukumustahin. Tinan mo kung makakadaan si Kuya Mel dyan. Ba matisod mo yung... ayun, sa kabila na. Kumusta mo na kayong dalawa? Pero makunayin ng microphone. Kunin mo. Kumustahin mo siya. Halika Kuya Mel. Parang blooming kaya ata ngayon Balita ko, masipag ka na daw uminom ng gamot. Oo naman, nainom ako ng gamot. Lagi ka na nainom ng gamot. Ang ganda po. Paano kung sa susunod na lang kami sa ibabawi ng paglabas natin? Diyan na lang sa SM San Pablo. Sige. Sa susunod, ano? Wala, may biglaan tayong lakad nung nakaraan. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Babawi na lang kami sa'yo. Basta, tuloy-tuloy mo lang yung pag-inom mo ng gamot. Ha? Malay mo, isang araw, bilang kita ng tablet na gusto mo. Basta, ang kapalit lang nun, lagi kang iinom ng gamot. Okay ba yan? Okay. Baka naman tinatapon mo? Hindi Sigurado? Huwag mo tatapon ha, sayang naman yung gamot. Good po kung ganun. Alam niyo na po ba nanay kung ano yung case ni Kuya Melencio? Helen? Alam niyo na kung ano yung case niya noon pa? Sinabi na sa inyo? Ano daw yung case ni Kuya Melencio? Kung Baga yun? Schizophrenia. Yan. schizophrenia? Hindi po Kuya Melencio, wala kang schizophrenia. Ikaw po ay may bipolar lang. Ayun si Kaloy. Ayan yung may bigay niyan. Ay, salamat Kuya Kaloy. Salamat ha. Grabe, binigyan tayo saging ni Kuya Kaloy. Tanghalian na po kayo. Haba na pati ng buhok mo. Oo nga eh. So, Kuya Melencio, ikaw ay bipolar yung sa'yo. Kaya nanay, kung minsan, nasulput-sulput lang kay Kuya Melencio, di ba? Kasi hindi po yun schizophrenia. Ang schizophrenia po, talagang hanggat hindi po yun ginagamot, talagang lagi lang po siya nasa ganung sitwasyon. Ang may schizophrenia po nanay, yun po yung dalawang klase yun. Merong nakikita at merong naririnig. Yun ang yun ang kuwan sa kanya ng doktor doon. Sa doktor doon, sa saan? Sinabi din sa Lucena. Hindi, bipolar po yung sinabi sa atin. Bipolar pa. Opo, bipolar. Yung kung sa inyo, ang sinabi sa mental hospital na Mandaluyong ay schizophrenia, ang case po niya, ang finding sa kanya sa Lucena is bipolar. Mas naniniwala po siguro ako sa bipolar kasi si Kuya Melencio ever since hindi ko naman siya nakita dito na ewan ko sa inyo, kayo yung madalas siyang kasama eh. May nakikita ba kayo na si Kuya Melencio may kausap minsan? Wala naman. Ako Oo. kausap niya. Di ba? Yun po ang case ng schizophrenia. May kinakausap madalas na wala naman tayo nakikita. Ganun po yun. Di si Moloy ang meron. Possible po. Oo. Kung si Kuya Moloy ay Siya nagsasalita ng na parang may kausap, Oo. siya po ang may schizophrenia. Si Kuya Melencio po ay bipolar yung kay Kuya Melencio, hindi schizophrenia. Kaya nasulput-sulput lang yung sakit ni Kuya Melencio, hindi talagang laging ganun. May time si Kuya Melencio na nasa mood, di ba? Kahit walang gamot, nasa mood minsan, siya naman wala. So bipolar lang yung kay Kuya Melencio, hindi yun schizophrenia. Yung schizophrenia malala na yun na sakit.
Yun daw yung may nakikita at may bumubulong. Sa iyo ba, Kuya Melencio, ganun ba? Hindi naman. Oo, di ba? So, hindi schizophrenia yung kay Kuya Melencio. Bipolar yun. Sige, Kuya Melencio, basta tuloy-tuloy lang, ha? Maasahan ko yan. Sige. At kapag nakita kong okay ka na at maganda yung balita ni nanay, bilang kitang tablet. Nilagay mo sa kanya. Ayo, hindi, wala. Andito na. Kala ko sa kanya mo nilagay. Hindi po, nanay. Nagtanghalian ka na, Kuya? Nakaluto na daw si nanay. Nagkain ka na dito? Kumain na siya. Kaya nga ako'y nagpahabol na si Naing eh. Yan, ni Boloy. Ay, si Kuya Melencio kumain na. Kumain na Siya na kumain. na din siya. Kumain na. Nay, ilang na ulit ang anak mo na, Nay? 15? Yung buhay. Oo, yung buhay. 10. 10. Kaganda sana na tingnan kung lahat ng anak mo nandito napasyal sa'yo, ano? Ayun nga, hindi na pasyalita. Oo, nangasahan yun. Pero yung Sham, nabisita naman. Nabisita naman, Parang ang hirap namang i-estimate na Sham. May 10 ka, si Kuya Imo, si Kuya Melencio, si Kuya Moloy, si Kuya. Tapos, yung Ayun. panganay na lalaki din siya. Si Bike, si Birin, nung pumarito nung April 21, birthday day na balik. Tapos, anak mo pa yung nandun sa nagtatrabaho sa resort. Oo. Yung babae. Naparito din yun. O, isa, 2, 3, 4. Pang-5 pa lang yun. Tapos pang-6 si ate yung nandito nung nakaraan. Si Bike? Oo. Pang-6. Pang-7 si ate na hindi siya napunta. Tapos sino pa? Si Maggie. O si Kuya Magi, 8. Si Hill. Si Kuya Hilyo nandito? Oo, yung may mata. Okay. Yun. Sino bang 10? Pang-10. 10 nga talaga. Hindi na pabilang. Sino hindi na kabilang? O paano naging 10? Basta ay 10 talaga. Oo. Meron pa ba kayong isang lalaki na mas panganay Si kay Kuya Moloy. Imo? Sino mas panganay kay Kuya Imo? Panganay sa kanya, si Sa lalaki? Yun. Oh. Sino si Kuya Jun? Yung Marcelino, yung na doon. Yung may ano sa mata? Hindi. Hindi, yung isa pa. O di yun nga sasabi ko, yun ang pang 10. Yung sunod sa panganay, magkasimunod silang dalawa na hindi pumaparito. O di yun nga, yun ang pang 10. Nakakalito eh. Pero nanay, nandito siya nung nagigiba ng bahay mo. Oo, nandito. Diba? Oo, Alam ko, natandaan ko siya naiyak pa nga siya noon eh, baka daw ako ipabayaan ninyo eh. Ayun daw pera eh, baka daw ako eh, kumapano. Kaya alam ko na anak mo rin yun eh. Di ba? Yung ba ang panganay sa lalaki? Patay na yung, oo, panganay sa lalaki. Siya nabubuhay. Yung sumunod ay patay. Yung pantatlo, pang-4 patay. Panlima na pala siya. Okay. So, kompleto na. 10, walang nawawala. Nakakalito din pagbisan eh. Ako nga pagbisan eh, nagbibilang eh, laging, dapat sisiyam. Grabe na ibaabot ang anak mo ng ganung karami ano. Sana all. Sobrang dami. Sana'y pensionada ako na. Oo nga po. Ibali at least marami ka naman po naaasahan dito. Na po na anak pa rin. Pensionada. Sa babae mo, ilan ang babae mo? Tatlo. Dalawa yung napunta dito. Nung nakaraan, nakasalubong ko yun, yung anak mo na hindi siya napunta dito. Kaya gusto ko sanang batiin kaso nahiya ako eh. Baka sungitan ako. Kaya hindi ko na lang binati. Binati nga yun ni Carlo, yung tumutulong sa amin na galing abroad. Oo. Ay dumating. Binati, hindi man daw naman naimik eh. Tapos, ang ginawa niya, sige pre, masigasig siya na makilala. Pumunta sila doon. Eh, yun, hinarap naman sila. Okay naman pala na eh. Tinan mo talaga itong panahon. Para naluloko. Oo, ganyan daw yan. May kinakasal daw tikbalang. Eh, sabi nun na matatandaan. Hindi nanay sinabi ko nung nakaraan eh. Umuulan na mainit eh. Pag merong bagari, pag sasabihin niyo, layo kayo diya sa may bagari at baka kayo mahigop niyan. Diba, maraming mga kasabihan ang Pag kami nasa tubig at ilog ang labahan namin eh. Nay, ano to? Maglalagay ka na ng Christmas light? Napulot yan ni Mel sa basurahan. Gumagana pa, hindi na? Gumagana. Ay ayaw kong ipalagay at baka mamay masunod kami. Pero
Pero lahat nalinga. Lahat? Pinahugasan ko yan eh. Sabi ko, hugasan mo at gawa ng basa maputik. Ayun, nakasabit. Tinesting niya kagabi. Umilaw. Nalingas. Lahat. Dilaw at saka kulay pink. Aba. Siguro may magpapalit. Oo nga na eh. Pero Itinapon ganda, na. ano? Itinapon na lang. Para siyang, alam mo yung mga parang mga bulabulaklak na ano. Parang mamahalin nga ay ang lalaki ng wire. Ganda. O di. Ay, yung isa, tinesting niya. Aba, sumabog. Yung isa. Pero ito yung isa nga na. Oo, dalawa yan eh. Dalawang kulay. Isang yellow at Isang puti. pink. Pink. Pink yata yung pula. Nay, nung nakaraang Pasko ba, nandito na ba kami nun? Wala pa. January nung kayo yung nag-vlog. January 12 yata. 13 ba gayon? Ibig Nung sabihin, Pasko. kakatapos ng Pasko at bagong taon tayo. Talagang wala kami noon. Kamusta kayo noon? Walang maski ano, di ko nga nakuha, sabi ko sa iyo, di ko nakuha yung aking pension. Oh, kasi nagkasakit ako ng December. Ay nagbigay pala ng pension ng December 22, di ko alam. Nagmeeting ng unang linggo ng January, nabanggit sa akin ng isa kong kasama na senior, ba't daw hindi ako kumuha? Inasikaso ko agad yon. Sabi, pagdating daw ng Marso, isasabay yon. Nung kumuha ako ng Marso, hindi na daw pwede. Oh, binigay lang sa akin na yung pension ng Marso. Hindi na ako nakuhan. Pero ngayong darating na Pasko, ano yung, alam ko matagal pa, pero alam ko, kagaya na sinabi mo, hindi nyo naranasan nung nakaraang Pasko na magkaroon. Itong darating, ano yung plano mo? O gusto mo? Hindi, pa rin Pasko. Pasko. Pero sa December 8, magpapadasal ako doon sa aking namatay na asawa. Saka naunahang pagkakataon, simula nang namatay yun. Kahit isang anak, walang nagpadasal. 40 years na. Bakit naman? Kayo? Eh, wala nga akong pera noon. Sila naghahanda, hindi pinagpapadasal yung ama. Yun, sila. Hindi pinagpapadasal. Kasi Katolik ka pala na yan, oh. Katoliko ka po ba? Ay, wala akong ibabayad sa dasal. Magkano ngayon ang bayad sa dasal? 200 yata. Siyempre, bibili pa ako ng ipapakain. Hindi naman iisa ang magdadasal na dadating. Tama. Oo, hindi man ako marunong sumagot do sa dasal nila. Kailan ba yung naging kamatayan ng asawa mo? December 8, yung piyesta ng Concepcion yun. O kahit malayo pa na, ako numasagot nun. Magpakain tayo sa mga... Pero si Mile nagbalak. Sabi, Nay, magpadasal tayo sa mamatayan ni tatay. Sabi ko, sige, meron na naman tayong ipapakain. Doon talagang panahong nakaraan, wala talaga. Kaya kahit gusto mo, hindi ka makapagpadasal. Ba't na, ka na eh. Wala. Ba't naisip mo yung hirap nun? Taghirap. Ayos lang yan ay. Hayaan mo. At yung mga gusto mong gawin na hindi mo nagagawa dati, magsabi ka lang sa amin, gagawin natin. Huwag ka lang mahihiya. Basta yun lang ang kailangan namin. Huwag ka lang mahihiya magsabi. Wala. Lagi na lang. Walang problema yun ay. Kagaya niya, sabi mo, gusto mong makapagpadasal man lang. Alam ko namang may savings ka na pero syempre, alam ko din na ayaw mo hanggat maaaring mababawasan yun. Kaya kahit malayo pa nangangako ako, kami na lang sasagot sa pagpapadasal. Yung December 8 ay piyesta yun. Ay, piyesta pa, kasabay. O di piyesta. tama, maganda ka konti dito. Nabaril siya sa peryahan. Ako'y bagong labas sa ospital. Dahil noon ako'y nagasan. 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 Kung hindi ako nagasan, di may anak pa akong bunso pa kay Maggie. Naluluwa si nanay kasi siyempre hindi talaga mawawala yung may isip mo yung hirap ng mga nakaraan, di ba? Kahit naman ako ganyan din ako minsan. Alam mo ba na kami din naman ako, although sa totoo lang ayos naman sana yung buhay namin nung bata ako kasi nasa abroad ang tatay ko. Ang problema nga lang dahil sa nag-asawa siya ng iba, naghirap kami ng nanay ko. Kaya marami din akong hirap na naranasan. Kaya kapag dumadating din ngayon, naiisip ko noon na dati, mabilhan lang ako ng isang burger ng Jollibee, sobrang saya ko na. Samantala ngayon, ganito ganyan.
di ba? Kaya naiiyak din ako kapag kami sa naiisip ko yun. Kaya ramdam ko po yung nararamdaman mo na ganyan. Kaya mo na nga magpadasal kahit wala kami. Naman, Di ba? pwede naman ako magpatid. Kaya lang Pero- yung panahon yun, wala talaga. Wala naman nag-anong sa akin mga anak. Wala mo na nagsabi na magpapadasal ka. Wala, sila naghahanda. Wala man sinabing magpapadasal sila. Dahil piyesta yun. Kaya naghahanda sila dahil piyesta. Oo, naghahanda sila pag piyesta. Alam naman ng kamamatayan ng ama, di dapat sila na nagpapadasal. Makaalala man lang sana. Naglungkasan nga, wala siya. Baya mo na Ngayon, si Mile, sabi, inay, magpadasal naman tayo sa piyesta kay tatay. Sabi ko, oo, dahil 40 years na. 40 years na, dala-dala ko ang alaga sa kanila. Iniwan sa'yo ni tatay, no? 40 years nang wala si tatay? 40, nung mamatay siya, ay ako'y 40 lamang, magpa-41. Nga naman. Pero nag-asawa naman ako na niya, ako'y 47 naman. Hindi naman kagad nag-asawa. Ang ibig sabihin mo na 14 taon mo nang dala-dala 47. yung responsibilidad ng mag-isa na iniwan ni tatay sa'yo, di ba? Kasi dapat kung humaba-haba yung buhay niya, magkasama yung hinarap yung responsibilidad sa mga anak mo. Pero sinulo mo, ang dami nila, oh. Nang sama kami, 23 years lamang. Yung panganay mo nga nanay noong namatay siya, ilang taon? Alin? Yung pinakang panganay mo sa anak nung namatay si tatay. Yung namatay? Nung namatay si tatay, ilang taon ang panganay mo noon? Ay, siyempre, 23 na siya. Yung panganay, 23 anyos lang. Oo, siya. Hindi nasa puder niyo pa rin yun. Oo. Tapos Grabe. pagkamatay nga, ilang buwan. Isipin mo yun, mag-isip ka na lang na simula 20 pababa. Na sila ay, kung 10 man sila noon o higit na nabubuhay, lahat yun, si Nanay Minerva yung... Nag-asawa sila. Si Imo, umalis, nag-asawa. Doon, lahat sila. Yung basta yung malalaki na, iniwan kami. Nasaan na iba sa akin ay si Hil. Siyang pinakamalaki. Na nung sila ay na kumikita doon, hindi naman nila ako naalalang bigyan. Sasabihin sana ako, naka-vlog pala. Huwag na lang. Basta na ganito na lang. Sa fiesta dito, magpadasal kayo. At yun din naman request ni Kuya Melencio. Maging masaya din siya kapag nagpadasal kayo sa papa niya. Tapos, total fiesta, di magdiretso, handa na kayo. Para may salo-salo din kayo dito. Then sa Pasko, huwag nyo nang isipin yung Pasko at bagong taon kung di nyo naranasan noong kabilang taon. Ipaparanas naman namin sa inyo ngayong darating na taon na mayroon kayo pagsasalo-saluhan. Manay? Na hindi na nababawas sa savings mo. No? Kasi marami ka pang pwedeng paggamitan ng savings mo na eh. Alam ko. Kaya huwag mo nang galawin yun. Hanggat basta't nandito pa kami. Hanggat kaya pa ng mga pa namin pumunta dito sa bahay mo, pupunta kami dito. Sana nga, wini-wish ko, sana magkaroon ka pa ng chance sa makapasyal ka man lang ulit. Ano ba mong iyong kuwan? Nay, sinasanay kong sarili din na magtanggal ng ano sa loob ng bahay ng iba at kakaya po. Isa mo ba, Nay? Alam ko, sabi mo nga nakaraan, pangarap mo makapunta ng Baguio eh. Kaya sabi ko, sana magkaroon ng chance. Ha? Hindi, kahit hindi na. Malayo yun. Wala namang problema, Nay. Kung talagang bibigyan tayo ng pagkakataon na makapunta doon ng sama-sama eh. Tama na diya sa tabi-tabi. Kasi nga lang, yung mga tabi-tabi na yun, narating mo na yun eh. Ay, hindi bali na. Ba? Tama na diya sa tabi-tabi. Malayo yun. Pero kung sakali na yan, halimbawa na lang, magkakaroon tayo ng pagkakataon. Sino magbabantay kay Kuya Muloy? Ha? Kung sakali magkakaroon tayo ng pagkakataon, sino magbabantay kay Kuya Muloy? Ayun na nga eh. Siya, napainom ko ng gamot 2 beses. Eh kasi parang may na hindi siya masyadong makapagkikilo. Yung parang tinatanong ko naman kung anong masakit. Sabi ko, Muloy, may masakit baga sa iyo? Wala daw. Eh, hindi ko malaman kung ano ang side effect sa kanya nun. Kasi hindi siya naglalakad. Hindi ko makita kung lumakad siya parang robot. Bakit ano yung napansin mo sa kanya? Ha? Ano napansin mo? Humina na ano? Ganun nga yung parang hirap siya.
hirap siyang pag bumabangon, dati nakakaupo lagi, laging nakaganyan na lang. Tsaka pag umiihi siya, lagi siyang basa. Laging ang ihi niya sa kanya na napunta. Hindi na napunta doon sa ganyan. Sabi ko, may masakit ka baga sa iyong katawan? Sabi, wala. Lumalagotok ang kanyang mga buto. Kaya hindi ko, napainom ko yun 2 beses. Kaya itinigil mo. Ikaw ang nag-decide na magtigil muna. Kasi nga, iniisip mo baka may side effect. Ay, hindi ko nga sa gabi tinitingnan ko yun wala naman ako, kuya nakakalakad, kita ko kung, Oo na, may kita mo kung may side effect sa kanya yung gamot o wala. kasi nung nakita ko nagka-side effect sa kanya na yung unang paggagamot, Hindi siya nakalakad talaga. oo, namaga yung kanyang pagampaga, hanggang sa paluhod na nga lang siya lumakad. Ayun, napansin ko talaga may side effect, tsaka nakayat yung laway niya. Wala naman ako mapansin ngayon. Kaya hindi ko malaman kung itutuloy ko yung kanyang gamot. Tapos nung pinapainom ko uli siya, ayaw na. Sabi, ba't daw ganun ang lasa? Sabi ko, baka napatapang yung kape. Sabi ko, ganyan. Hindi ko na uli napainom. 2 gabi na, hindi ko napapainom. Kasi ako nga natatakot. Luwan yung side effect, hindi ko kita sa kanya. Ay, iyon, dapat pag may side effect kang nakita, kaagad-agad paiinumin mo ng gamot. Opo, Nay. Si Kuya Moloy po ba ay ano yung nakikita mo sa kanyang parang mahina, parang bang inaantok siya? Hindi, yung hirap siyang lagi nakaganyan. Pag sasabihin ko kumain ka, parang hirap siyang kumilos. Hirap, hindi katulad nun dati. Nay, kasi yung gamot na yon, ang epekto niya, si Kuya Moloy ay madalas makakaramdam ng antok na antok. Hindi naman antok na antok Hindi naman? Hindi naman, kasi sa gabi ko naman, maggising din naman siya sa madaling araw. Sa bagay, kung gabi mo pinapainom, tapos gising sa madaling araw, ibig sabihin wala ding... Gising din siya ng madaling araw, nakikinig ko siya nagsasalita. Na parang may kausap, kamain na ikaw, ganyan. Sayang, umiinom na pala sana. Paano ang ginawa mo? Paano mo napainom? Yung pinilagay ko nga sa kape, pero lagi ko tinitingnan at gawa nga ng side effect. Baka mamaya ako'y tulog na tulog, nagka-side effect nang hindi ko nakikita. Kasi ang side effect ng una, siya nakaganyan, tigas, nakaganyan. Ang nagalaw lang ay mata. Kaya tinitingnan ko sa gabi, hindi naman, basta siya kung nakasandal. Ganun lang. Tapos sa araw-araw pinapalitan ko ng damit at gawa ng lagi siyang basa yung karton niya. Ayun, tinanggal ko. At basa kanina. Kasi hindi pa siya nakapagpalit ng damit ngayon. At gawa hindi masyadong basa, umisod siya din sa may pinto. Nakakaisod naman siya, gayaan. Sabi ko, may masakit baga sa iyo? Sabi, wala. Sabi sa akin, gayaan. Magtanong ng tanong, ganyan. Sabi ko, hindi. Kasi kay kumilos, iba. Siyempre, hindi tulad ng dati. Tataka ka, siyempre. Iba. Hindi, sabi ko, magpalit ka na lang ng damit at hindi kita liliguan. Ang tagal nga nung bago nakapagpalit ng damit niyang marumi Ang tagal, ayun nga, 4 na damit na yung aking anlawan. At abot-abot nga. Grabe. Ngayon, nado siya sa may nado pa sa may pintuan. Oo nga naman, matatakot ka din kung may side effect nga. Pero magkaibang gamot yan ay sa tingin mo? Yung dating iniinom niya at yung gamot na ibinigay ng doktor sa... yung kanyang gamot ay risperidone din Paras lang? Parang Hindi mo nabanggit na doon sa doktor nung napunta kayo sa Lucena na dating binigay sa kanya ay nagka-side effect? Hindi mo nabanggit? Nabanggit mo hindi? Nabanggit ko. Na may oo, na may nagka-side effect. Na may, Oo nga, parang naalala ko sa dahil vlog humingi meron. pa ako ng reseta. May reseta siya. Nagkataon na ng simili. Ay meron din sa side effect na gamot. Ayun, sa kanya ako. Hindi naman Okay, may suggest silang gamot. Pag tumama yung side effect, iinumin nila yung gamot na yun, din mawawala. Mawawala. Sadya pala may ganun sila. Bakit naman si Doc yun din ang binigay kung sinabi mo na palang may side effect dati? Hindi pa nga ako bibigay, kundi ako talaga humingi.
Sayang naman. Magaling na pati yung aking ganareya. Gumaling na. Okay na. Gumaling na. Nakakatakbo na nga ako eh. Pero huwag ka na ulit aakyat doon, nanay, ha? Sa taas. Wala na. Huwag ka na ulit Katakbo aakyat na doon. eh. Ito yata igawa ng bali ko. Yung Dati, sabi ko sa sinabi iyo. Oo, pag malamig ay na napipilay ako. Nabangga ako ng bus noon. Okay, so hindi nga naman natin pwede ipilit. Baka mamaya, side effect na pala si Kuya Moloy. Ipilit pa natin magpainom ng gamot niya. Pero ang ganda sana kasi umiinom na, oh. Ang problema lang eh, mukhang may napapansin nga daw kakaiba si Umaahon nanay. yung tinik ko. Ba't natinig ka? Abay 21 taon na rin. Oh, hindi pa rin naalis. Pakamot mo sa pusa. Ala, hindi naman. Ako nga Hindi isuhi. ata totoo yun. Ako nga isuhi. Oo. Oh, ikaw mismo ang naghilot eh, pero wala. Wala rin. Ah, hindi totoo pero yun. hindi siya nakatusok. Yung parang nakaipit na ganyan. Ay, nakabalagbag. Ay, kaya. Na pag ako yung nagsasalita, naahon. Siyempre, di ba makati-kati sa Wala, lalamunan? hindi siya natutunaw na sa tagal ng panahon. Oo, ayun. Pero kung pina-check up mo yan ay may bibigay silang pampatunaw dyan. Oo. Kasi yung tinulungan namin dati na si Kuya Mark, yung kapatid na niya, natinik yun ay may iniinom siya yung natunaw. Eh, hindi natutunaw. Oo, kaya nga, kailangan niya na ay may iinumin. Nakaipit siya. Kung yan ay, baka naman buto na yan ng manok. Hindi. Alam mo ko ano nakatinik sa akin? Flying fish. Na Malalaki yung tinik nun. matiga, na matalas, na iniihaw ko yon. Tapos, ginataan ko na may lagay na kamates. Oo. Abay, napasobrang kain, pati tinik kinain. Ay, naku. Nay, gusto mo pa ano natin yun? Diyan na lang sa San Pablo na lang, para malapit. Huwag na, natagal ako. Hindi, bibigyan kanya nanay ng ng reseta para matunaw. Natagal lang ko nga ng ilang taon. Yung aking apo na, ay 22 na eh. Ay nung ako'y matinik, 1 taon lang siya, 22 na. Grabe, Aba, tagal mo naman tiniis nanay yan. Ba't di mo dati pinagamot? ala, ano pa, mamaya sabihan ko, i-ooperahan. Hindi kanya nanay operahan. Papainumin ka muna ng Kapag hindi natanggal, operahan ka talaga. Oo. Oo. Paano ko hindi matanggal ka? Kasi ganun din yung sabi sa kapatid natin ninyo eh. Kapag di daw natanggal din sa gamot, operahan. Pero natanggal naman. pinapakiramdaman ko wala naman ko nakakain naman ako. Kaya lang, pag yung ako'y nagsasalita ng mayat maya, salita-salita, yung Sumasakit hindi. hindi, yung Pero ramdam mong umaangat. umaahon na kumakayod sa aking lalamunan. Ay, Ayan. siya baka may kanya, tanggalin natin. Tagal ako nga. Flies. Tamo, ang daming sa akin. Lahat pinagtiisan ko yan. Lahat mo na lang nanay sinalo lahat ng experience. Kaya nga Sinalo sabi mo na nung, lahat, ano ba ganyan? sabi nung aking anak na sunod sa panganay, lahat na daw yata nakabala sabi, sinabog ng Panginoon Diyos Sinalo mo. sinahod ko na lahat. Or sabi ko, kaya yung ibinigay sa akin, kaya ko. Tama na. Sadya naman na. Hindi naman Kung ibibigay ko yung kung hindi mo kaya. Hindi yun ibibigay. Totoo yan. Oo, din eh. Pero kumakanta naman ako sa video pag matagal na ako nakanta, nakatina, napapaubo na ako. Kumbagay umuusli yung dulo. Oo nga na, maganda nga yan patingnan natin. Paanohan natin ng inumin. Wag na. Hindi naman ikaw operahin yan ay. Sabihin lang natin ikakatinik mo lang ngayon. Tama na, Arit. Ilang taon ko nang pinagtiisan, Arit. Hindi na, sabihin natin, natinik ka pa lang ngayon. Tanda mo itong araw. Para hindi Ay, sabihin, ayun matagal na pala operahin na yan. Baka nga, wag na. Hindi, sabihin natin natinik ka ngayon ka lang natinik. Kaya pa naman. Kaya pa naman. Kung ari masakit talaga na kinahihirapan. Tsaka, Ay, hindi naman ayos naman nakakakain naman ako. Pero ari 21 taon na pala, si Ini ay 22 na. sobrang tagal mo nang tiniis yan, nanay. Kung yan ay inuman mo noon ng gamot na pampatunaw sa ganyan, wala na yan. Sobrang laki yata ang tinik yung bumura sa lalamunan mo. Kaya pa. Okay, so nay, obserbahan mo si Kuya Muloy, no? Kung makita mong ano bang plano mo, itutuloy mo pa rin yung gamot. Kung makita mong okay naman. Kung makita mong okay naman siya, itutuloy mo pa rin ba yung gamot ni Kuya Muloy? Kay Malay?
Baka natatakot na nga akong painumin eh. Tingnan mo muna, obserbahan mo muna. Pagka bagya ko pa nga napilit. Oh. Sayang naman, iniinom na sana. Pero kung may side effect na nga lang, wag mo na lang siguro ipilit. Baka Hirap lalo siyang naman kumilos manghina. Hirap siyang kumilos na hindi mo malaman. Pag tinanong ko naman kung may masakit, Wala naman daw. o sinasagot, hindi din niya nagsasabi ko anong nararamdaman. Ay, kaya hindi mo talaga malalaman na eh. Hindi. Kung kahit man lang sana magsabi siya na nangihina ako eh. Hindi Hindi siya- alam mo na. Dahil sa gamot oo. possible. Ay, hindi siya nagsasabi. Kahit nung nagtae nga siya noon, tinatanong kung masakit ang kanyang tiyan. Hindi daw. O, nagsuka. Wala siyang sinasabi. Hindi talaga siya nagsasabi. Yun lang. Tulad sila sa si Mile, kahit may nararamdaman, Hindi hindi rin rin. sinasabi sa akin. Sayang yung pagkakataon. Tatanungin ko, nagugutom ka? Hindi. Ay, samantalang, halimbawa, hindi siya kumain ng umaga at ayaw niya. Merong oras siya ayaw kumain eh. Papakainin ko ng tanghali. Sabi ko, Moloy, nagugutom ka? Hindi. Siyempre, makakaramdam yun ng gutom. Pero hindi siya nagsasabi Hindi sa'yo sabi. nagugutom. Hindi siya nahingi. Oh. May mga ganyan talagang tao na eh. Yung iba kahit malala ang nararamdaman, di pa rin sinasabi. May mga ganyan Kahit- talaga. Ayaw nilang makaabala pa. Nakita Hindi lang niyang din nagkakain na. Halimbawa, nagkakain na yung mga pamangkin ng may tinapay, may soft drink, may kung ano. Nakatingin lang siya, hindi siya humihingi. Ugali na talaga ni Kuya Muloy pala yung ganun. Hindi nagsasabi. Hindi siya sabing pahingi naman. Wala kang ano. Okay, so yun, Nay, nagpunta kami dito kasi gusto ko nga malaman yung update din kay Kuya Melencio, pero natuwa naman po kami at alam ko pati manonood na matutuwa na siya napapainom yun ng gamot. Na siya umiinom ng kusa. Pero hindi mo naman nakikita tinatapon. Hindi mo naman nakikita tinatapon. Hindi naman. Maganda po. Sana gumaling na kahit si Kuya Melencio mauna. Okay, palabas na kami. Medyo napakwento pa. Napatagal kami ng kwentuhan doon behind the camera. Yung mga napagkwentuhan lang kami. Then ito, salamat kay Kuya Imo, kala nanay at sa kapatid ni Kuya Imo. Kay Kuya Melencio, salamat dahil binigyan nila tayo ng blessing ngayong araw na rambutan tapos saging. Kaya thank you. At may makakain naman kami pag-uwi. At maraming salamat nga pala sa pagsama niyo po ngayong araw. So nakakatuwa, good news para sa akin na si Kuya Melencio ay may pagkukusa na sa pag-inom ng gamot. Hindi na siya kailangan puwersahin na pakisuyuan, kukusa ng uminom. Kaya nakakalungkot lang, bad news natin kay Kuya Muloy. Naobserbahan pa ni nanay kung dahil nga ba sa gamot kaya nananamlay o baka hindi naman, di ba? Kasi sayang kung kailang umiinom na sana si Kuya Muloy, iniinom na niya yung nilalagay sa kape. Sayang naman, ang hinayang nga ako kasi kung hindi naman dahil sa gamot, sayang yung pagkakataon dahil umiinom na Alright guys, so galing na kami dun sa loob kay Kuya Imo, nakausap na namin at nalaman ko na okay naman daw sila ng pamangkin niya sa awa ng Diyos. Wala naman daw silang problema sabi niya. Okay naman daw sila. And then nalaman ko din na sabi niya kayang-kaya daw nung gamit na extension nila tatay dahil yung gamit niya na welding machine ay portable. So hindi siya malakas kumonsumo ng kuryente o yung voltahe niya mababa, kaya kayang-kaya daw, sabi ni Kuya Imo. So goods, ituloy na natin yung bakal na in-order natin, wala nang babaguhin at hindi rin maguguluhan at may inis sa atin yung hardware. So yun na, diretso na si Kuya Imo nang bahala. And then yung pamangkin niya gagawa din dahil okay naman daw sila Siya pala yung nakita natin nung nakaraan nung ipinakita ni Kuya Imo yung bakal, siya yung gumagawa ng pintuan. So siya pala yun na nandun. Okay naman sila, nag-uusap nga sila nun, di ba? Nung kita natin nun, nagtagal pa nga si Kuya Imo dun, nakapagkwentuhan pa, yung malis na ako. Tapos
Sabi ko dun sa isang anak na ni Minerva, yung nagbigay sa atin ng rambutan, sabi ko, unang saging, sabi ko kapag wala siyang gawa, gusto niya magtrabaho, tumulong, di tumulong siya para may dagdag income din, may trabaho din yung tao para makatulong din yung paggagawa nila sa bahay. Bukod doon, mas mapabilis pa kasi nga yung panahon tag-ulan na. Alright, so okay na lahat. Na-analyze na natin. Sabi ko hindi tayo alis ngayon nang hindi natin to naayos. So okay na lahat. So maraming salamat sa pagsama nyo. Muli, ingat po kayong lahat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. What a wasted time. Should have been here.